Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Camera Vision Network, ako po si Angel Maliktan at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing isa sa buwan ng Hunyo, taong 2025. Sa ulo natin mga balita. Mga opisyales ng Barangay Biga naglabas ng karaingan kaugnay ng mga aktibidad ng Kalapan Water sa kanilang lugar. Brigada Eskwela 2025, simula na. At PHO patuloy ang pagbibigay paalala kaugnay sa proteksyon laban sa Mpox. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy ang pagbibigay paalala ng Provincial Health Office kaugnay sa proteksyon laban sa Mpox o Monkeypox. Nila ito ay bahagi ng kanilang advokasya para sa makaligtasan ng mga Mindoreño. Tunghayan natin ang ulat na ito. Patuloy ang pagbibigay paalala ng Provincial Health Office kaugnay sa proteksyon laban sa Mpox o Monkeypox. Nila ito ay bahagi ng kanilang advokasya para sa kaligtasan ng mga Mindoreño. Paliwanag na tulad tanggapan ng Mpox o Monkeypox sa isang sakit na dulot ng virus na maaaring maipasa mula sa hayop tungo sa tao o mula sa tao tungo sa kapwa-tao. Bagamat kadalasan ay banayad lamang ang simptomas, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon lalo na sa mga mahina ang resistensya. Paano nga ba na ipapasa ang Mpox? Ito ay sa pamamagitan na direktang pagdikit sa pantal, sugat o body fluids ng taong may Mpox. Pagkagamit ng mga kontaminadong bagay gaya ng dami, tuwalya o kumot, malapitang kontak gaya ng pakikipagtalik o skin-to-skin contact, at respiratory droplets mula sa matagalang pakikisalamuha. Kabilang sa simptomas ng Mpox naman ang lagnat, pananakit ng ulo, kasukasuan at kalamnan, namamagang kulani, pananakit ng likod, pantal o butlig na maaaring mag-umpisa sa mukha at kumala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinapayuhan ang publiko upang makaiwas sa Mpox ang iwasan ang malapitang kontak sa taong may simptomas ng Mpox. Huwag gumamit ng personal na gamit ng iba. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o alkohol. Magsuot ng mask kung nasa matataong lugar. Panatilihin ang malakas na resistensya at kumonsulta agad sa health center o ospital kung may simptomas. Layunin nila ng mga paalalang ito na bigyang kaalaman ang publiko tungkol sa simptomas, paraan ng pagkalat at tamang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng Mpox sa mga komunidad. Samantala, nagsagawa ang Provincial Monitoring and Enforcement Team o PMET ng DTI Oriental Mindoro ng inspeksyon ng mga produktong dapat ay certified sa mga establishmento sa Puerto Galera noong May 28, 2025. Upang masigurong ligtas at kalidad ang mga mabibiling produkto ng mga consumers sa merkado. Nagsagawa ang Provincial Monitoring Enforcement Team o PMET ng DTI Oriental Mindoro na inspeksyon ng mga produktong dapat ay certified sa mga establishmento sa Puerto Galera upang masigurong ligtas at kalidad ang mga mabibiling produkto ng mga consumers sa merkado. Kabilang sa mga inspeksyon ang mga tindahang nagbebenta ng household appliances, consumer electronics, lighting and wiring devices, steel products, plastic pipes and ceramic products, cement and other construction materials, chemical products, automotive-related products at iba pang consumer products sa ilalim ng mandatory certification. Nagsagawa rin ang PMET ng inspeksyon ng iba pang fair trade laws kagaya ng price tag, labeling, service and repair enterprises accreditation, business name law. Dalawang establishmento ang nabigyan ng notice of violation sa dahilang pagbebenta ng hindi sertipikadong produkto, extension cord, electric kettle, non-refillable gas, cartridges for LPG, rubber hose for LPG, and LPG gas regulator for domestic use. Nagkaroon din ng paglabag sa business name law ang isa pang establishmento.
Pinapaalalahanan ang mga consumer na hanapin ang Philippine Standard o PS Mark o ang Import Commodity Clearance o ICC sticker kung bibili ng produkto upang makatiyak na ito ay standard o nakapasa sa pagsusuri ng Bureau of Philippine Standards. Maaari ring i-download at gamitin ang ICC Verification System mobile app upang maberipika kung tama at lehitimo ang ICC sticker na nakadikit sa produkto. Maaari ring itong i-report sa DTI ang mga tindahang nagbebenta ng produktong hindi sertipikado o substandard para sa kaukulang aksyon. Antabayanan ay iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, opisyal nang nagsimula na ang Brigada Eskwela para sa school year 2025 to 2026. Ikasiyam ng Hunyo na binigyang tema na Brigada Eskwela sama-sama para sa bayang bumabasa. Ito ay kaugnay pa rin sa taunang paggunita sa National Schools Maintenance Week. Ang tema na naturang aktibidad ngayong taon na Brigada Eskwela, sama-sama para sa bayang bumabasa, ay kaugnay pa rin sa taunang paggunita sa National Schools Maintenance Week na isinagawa ang kick-off ikasyam ng Hunyo sa Gutad Elementary School na pinangunahan ng DepEd Calapan City Division sa pamumuno ni Superintendent Susana Bautista. Katuwang ang pamahalaang panlungsod sa pamamagitan ng City Mayor Malu Morillo at ilang pang opisyales mula sa naturang dibisyon. Ang Brigada Eskwela ay ang taunang school maintenance program ng DepEd upang ihanda ang mga paaralan sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Layunin nila ng brigada na makapagsimula na kaagad ang mga estudyante sa unang araw ng klase at maalis na ang kinakaugalian na ang unang araw ay paglilinis kaya naman hindi muna pumapasok sa eskwela. Naging emosyonal muli si City Mayor Malu Morillo sa kanyang pagbibigay mensahe sa mga dumalo kung saan ay nagbigay pasasalamat siya sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Brigada Eskwela. Kasabay rin nito ang kanyang pamamaalam sa lahat at nangakong mananatiling tutulong para sa edukasyon at ilang pang kapaki-pakinabang na gawain bilang isang pribadong mamamayan sa pamamagitan ng kanyang foundation. So sa ating lahat, mga nalalapit na po ang pagtatapos ng aking termino bilang po ng lungsod. Hanggang 13 na lang po ako. Nais ko pong pabatid sa inyo na nanatili ang aking suporta sa ating pong city, sa ating pong DepEd, ano? Kasi meron naman po ako Corillo Foundation. Bago po ako nagsimula, marami na rin po ako natutunan, natulungan ng mga batang scholars na gusto makapagtapos ng pag-aaralan. Hindi po ako nawawala. Nawala lang po ako sa government service, pero po pagdating ko sa privado,
nandyan pa rin po ako hanggang tumulong sa mga nangangailangan ko, mga kasbayan. Sa ating mga bata, sa ating mga school, sa lahat, kapag tulong po natin, bata, naluwas natin sinuportahan hanggang pagdating sa lahat ng kompetisyon ay talagang nag-excel ang city government of Calapan. At ako'y masaya kasi talagang nakita ang ating pong city DepEd ay talagang nangunguna sa lahat. Pasasalamat rin ang ibinaabot ni Calapan City Schools Division Superintendent Susana Bautista sa lahat ng stakeholder na nakiisa at patuloy na sumusuporta sa Brigada Eskwela. Ayon sa opisyal, patuloy na isinasagawa ito di lamang para sa mga mag-aaral at paaralan, kundi para rin aniya sa bayan. Ating sinasagawa Brigada Eskwela 2025 na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa. Tunay po na mandati ko ng Department of Education na makapag-provide ng makalidad na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral. At ito po ay talaga pong posibido po ang ating pong mahal Pangulong President Bongbong Marcos. Kagapay po ang ating Department of Education Secretary Sana M. Angara, na ating po maibigay ang lahat para po sa ating mga mag-aaral. At nagsimula na nga po tayo sa pagkakaloob po natin ng Summer Activity Remediation Program at Learner or Literacy Remediation Program na immediately after the elections last May 12 ay nagsimula po at magtatapos nga po sa araw na ito. Kaya tuloy-tuloy na po ito sapagkat ito po ang sinasabi ko ng resulta ng EDCOM 2.2 na kailangan po talaga natin pagsikapan, may taguyod ang lahat ng mga mag-aaral. Hindi lamang po sa E-Stage 1 na kinabibilangan ng Kinder, Grade 1, 2, and 3, kundi maging ang senior high school po, lalo ngayong taong panuruan 2025-2026, ay sisimulan po ang strengthened senior high school curriculum para po sa mga magsisimula sa grade 11. Kaya po sana, sa kabuuan po ng ating Brigada Eskwela at Upland Balik Eskwela para sa taong panuwang ito, kayo pong lahat ay naririyan sapagkat kitang-kita po namin kung gano'n po yung pinahalagahan ang edukasyon po ng ating mga mag-aaral. Samantala, nagbigay pasasalamat rin si Gutad Elementary School Principal Jessica Salazar na aniya ay mapalad sila na naging benepisyaryo ng bayanihan ng brigada. Higit lalo ang kanilang 189 na mag-aaral. Nakatakdang magbukas ang klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa sa June 15, 2025. Samantala, sa ginanap na committee hearing sa Sangguniang Panglungsod kaugnay sa water rate increase ng Calapan Water, kasabay rin dito ang paglabas ng hinaing ng mga mamamayan sa Barangay Biga. Sa ginanap na committee hearing sa Sangguniang Panlungsod kaugnay sa water rate increase ng Calapan Water, kasabay rin dito ang paglabas ng hinaing ng mga mamamayan sa Barangay Biga. Sa nasabing pagdinig, humarap sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at opisyales ng Calapan Water ang mga barangay officials ng Barangay Biga upang hilingin na ipatigil na ang pagbabaon ng mga malalaking tubo dito ng Calapan Water. Ayon kay Barangay Councilor Reynaldo Hornilla, tama na ang pagbabaon ng Calapan Water na sa matagal na panahon ay nakinabang nila sa kanilang lugar. Lubang naapektuhan na rin ang mga magsasaka sa kanilang lugar at nagagambala ang katahimikan ng mga residente dito. Pagkakataon po ito ay lumapit po sa amin ng mga mamamayan. Mula po nung kayo magbaon doon ay marami na pong mga free-flowing water ang hindi na po tumutulo, namatay na po. At bukod po doon, yun pong agreement na maaapektuhan ng ibinaon ninyo na sinasabi na agreement natin noon na kung sino man yung mawawala ng tubig ay susuplayan ng Calapan Water. Pero wala na po, hindi na po yun nangyari. Karamihan po ng mamamayan ng Barangay ng Biga ay halos magsasaka. Siguro po mga 70 to 80%. Alam niyo po yung binaon yung tubo doon. Naubos na po yung tubig. Maaring minsan 10,000 square meter yung inyong pinagbaonan. Pero yun yung
water na kinukuha nyo, hindi na po, sabi nila, private property, yung pinagbawasan. Halimbawa po dito yung pinahon. Pero yun naman yung tubig na nakukuha, lampas eh. Hindi naman totally dun lang sa inyong sariling pag-aari. Yun hong mga magsasaka na dati kapag ka nagbubukid, eh, humihigop ng tubig, yung naglalagay yun sila ng mga makinarya para kumuha ng tubig, para masuplayan yung kanilang mga palayan. Eh, minsan no, nahihirapan na kasi wala nang mauha. Sa naganap pa rin pagdinig, walang paliwanag na ibinigay ang Calapan Water. Ganun rin ay inaasahan ng mga barangay officials na sa susunod na hearing ay may dumalo ng kinatawan mula sa National Water Regulatory Board o NWRB upang siyang magbigay ng kasagutan at solusyon sa kanilang karaingan. Ika-3 ng Hunyo ay sinagawa ng sabing pagdinig na pinangunahan ni re-elected Vice Mayor Bim Ignacio kasama mga konsehalis ng lungsod sa pangunguna ni Committee on Public Utilities Chairperson Attorney Rica Goco. Magbabalik po ang TV Net News ay makalipas sa ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-14 na buwan ng serbisyong pangkomunidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nagsagawa ng sabayang coastal cleanup ang BJMP Bansud District Jail, Philippine National Police, Bansud Municipal Police Station at Bureau of Fire Protection Bansud Fire Station upang itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang ugnayan sa komunidad. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-14 na buwan ng serbisyong pangkomunidad ng Bureau of Jail Management and Penology, nagsagawa ng sabayang coastal cleanup drive ang BJMP Bansud District Jail, Philippine National Police, Bansud Municipal Station at Bureau of Fire Protection, Bansud Fire Station upang itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang ugnayan sa komunidad. Ang aktibidad ay isinagawa kasabay ng World Environment Day at nilahukan din ang mga kasamahan mula sa Regional Special Training Unit Mimaropa. Layunin nito na itaas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng malinis na kapaligiran at ang papel ng bawat isa sa pangangalaga nito.
Ayon kay Jail Officer 3 Geoffrey Angno, Information Officer ng BJMP May Maropa, ang aktibidad ay nagpapakita ng malasakit ng mga ahensya sa kalikasan at sa komunidad. Ang aktibidad na ito ay patuloy sa pagsusumikap ang BJMP sa pakikibahagi sa mga makabuluhang gawain na may layuning mapabuti ang kalikasan at mapalakas ang samahan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng BJMP, PNP, BFP at iba pang ahensya na ipamalas ang diwa ng bayanihan sa paglilinis ng mga baybayin at pagpapalaganap ng responsableng pangangalaga sa kalikasan. Ang mga ganitong aktibidad ay nagsisilbing paalala sa bawat isa ng kahalagahan ng pagtutulungan para sa mas malinis at mas maayos na kapaligiran. Samantala, silipin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang Luzon ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
Sa ating public advisory, tunghayan po natin ito. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TV Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita ang nakakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais nyo magparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TV Newsline katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.